Sa video na to ay ating kikilalanin ang 10 sa pinakamalalakas na characters dito sa manga ng Sakamoto Days. At i-rank din natin sila base sa current chapters na meron tayo ngayon. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pang-10 pwesto ay ilalagay natin etong si Osaragi, ang binansagang The Never Try Hard member of the Order. Unang ipinakita si Osaragi during chapter 40 ng manga. At isa siya sa pinakabagong miyembro ng grupong kinabibilangan ng mga pinakamalalakas na assassin na kung tawagin ay The Order, na siyang kinatawan ng JAA o Japanese Association of Assassin. Dinidescribe si Osaragi bilang isip bata at yung tipong kumikilos ng hindi nag-iisip at walang pakialam sa mga nasa paligid niya. Ang kanyang kakayanan at abilidad ay hindi questionable bilang isang malakas na assassin at kung paanong napabilang siya sa Order, kung saan ang naging laban niya sa isang erang assassin na si Dump during chapter 42 hanggang chapter 43 ay isa sa pinagkuhanan natin ng basihan para ilagay natin siya sa pang-10 pwesto. Bagamat sa ipinakita nitong kakayanan ay hindi pa nasusubukan ang kanyang buong potensyal dahil hindi pa siya nakakaharap ng kalabang bibigyan siya ng magandang laban. Sa pang-9 na pwesto naman sa ating listahan ay etong si Kanaguri, ang film fanatic. Ipinakita sa during chapter 59 at isa sa mga underrated na assassin dahil sa mga ginagawa nitong kalokohan. Dati rin siyang miyembro ng Order at isa sa mga undercover ng main antagonist na si Uzuki. At higit sa lahat ay panatiko ito sa larangan ng filmmaking na to the point ay sobrang obsessed niya sa paggawa ng mga pelikula as means of his fighting arsenal. Bilang assassin at ang pagiging dating miyembro ng Order ay walang dudang etong si Kanaguri ay karapat-dapat na mapabilang sa ating listahan. Subalit dahil sa kanyang abilidad na may kinalaman sa pagmamahal niya sa kanyang mga obra sa paggawa ng pelikula, ay nawawalan siya ng motivation kapag ang isa sa mga gamit niya lalong-lalo na ang kanyang kamera ay nasira. Ngunit ganoon pa man, ang naging laban ni Kanaguri against sa matabang form ni Sakamoto ay isang eye-opener na talagang malakas ang mamang ito. Dahil nasasabayan niya lang naman ang lakas at bilis ng GOAT at kahit nasa slim form na ang ating bida ay naggawa niya pa itong markahan ng sugat gamit ang kanyang clapperboard. Sa pang-8 pwesto naman natin ilalagay etong isa sa mga pioneer at founding member ng Order at isa din sa iilang mga karakter ng Sakamoto Days na hindi na ipakita ang kasukdulan ng kanilang lakas. Subalit, bagamat kinakalaban niya na ngayon ang dating organisasyon na kinabibilangan niya, ang dating posisyon ni Utsumura bilang kasapi ng Order ay walang dudang punong-puno ng abilidad ang taong ito. Inilalarawan bilang tahimik at kalmado etong si Utsumura na ipinakita nga ito nung ipinadala ang 3 sa kasalukuyang miyembro ng Order para iligpit siya. Kabilang na din dito ang dati niyang apprentice na si Shishiba. Para sa isang assassin, etong si Utsumura ay walang dudang mas malakas sa isang average na assassin, lalo na kapag gamit niya ang kanyang preferred weapon, ang bladed 3-section staff na siya rin mismo ang gumawa at kaya nitong humati ng buong katawan ng tao nang walang kahirap-hirap. Katulad ng mga nasa listahan nating ito, si Utsumura ay eksperto sa close combat at may mabilis na galaw at reflexes wherein ipinakita nga yan during na naging laban niya kay Nagumo despite sa layo ng agwat ng edad niya. Bagamat dating number 2 si Utsumura ayon kay Nagumo ay hindi na rin natin siya maaaring ilagay sa mas mataas na pwesto dahil sa pagkatalo niya kay Shishiba during chapter 101. Binansagan niya din siyang The Vanished One nung bigla na lang nawala ang kanyang presensya matapos niyang subukang patayin ang mga JAA executives at nahatulan ng kamatayan 8 taon na ang nakalilipas. Isa rin sa mga founding member ng Order ang ilalagay natin sa pang-7 pwesto, ang binansagang The Fastest Assassin Alive. Ipinakita nga yan during chapter 109 nang nakaharap ng mamang ito sina Taro Sakamoto at Nagumo. At sa maniwala kayo o hindi, kahit ang dalawa sa nasa top 5 sa listahan nating ito ay hindi makasabay sa top speed netong si Kindaka. Mapapansing sobrang relax pa ng taong ito habang iniiwasan ang mga pag-atake ni Sakamoto at Nagumo. Subalit ang kanyang pagiging kalmado ay nakadepende sa mood ng kanyang kalaban at kapaligiran. Bilang dating miyembro ng Order, kinikilala si Kindaka bilang isa sa pinakamalakas na assassin sa buong history ng JAA. At dahil sa nakasalalay ang kanyang lakas sa kanyang pambihirang bilis, ay minabuti niyang i-weaponize ang kanyang sapatos upang ma-enhance pa ang kanyang bilis. Dahil sa back injury tinamo ni Kindaka nang makaharap niya sina Nagumo, Sakamoto at Rion ay hindi niya na magamit ang kanyang top speed. Subalit ang bilis na meron siya ngayon ay sapat na para pabagsakin ang mga assassin na mas mababa ang ranking sa kanya sa listahan nating ito.
Etong si Shishiba naman ang binansagang The Former Rogue, ang isa sa pinakamalakas na assassin na kabilang sa Present Order, na dating apprentice ni Tsumura ang nasa pang-anim sa ating listahan. Kilala siya bilang isang mandarambong na klase ng assassin na gagawin ang mga bagay na maisipan niya. Katulad ng kanyang former master na si Tsumura ay na-adapt din ni Shishiba ang mentorship approach nito na siya namang ginagawa niya sa kasalukuyan dito kay Osaragi. Well, bagay nga silang magkasamang dalawa. Dahil etong si Shishiba at ang present apprentice nitong si Osaragi parehong distant sa mga tao at wala silang pakialam sa kahit ano at kahit na sino. Bagamat ganon ay naniniwala si Shishiba sa simpleng pamumuhay na siya rin sinisimbolo ng pinili niyang sandata sa paikipaglaban. Yes mga idol, dahil literal martilyo lang ang gamit na sandata ni Shishiba. However, ang pinakamalaking rason sa kung bakit nasa pang-anim na pwesto lang siya ay ang casual na pagkakapanalo niya kay Tsumura, kung saan ay hindi niya ito nagawang paslangin at alongside sa paniniwalang wala pa siya sa prime niya. Isa sa mga pinakabatang assassin ang nasa top 5 dito sa ating listahan. Etong si Gaku ay isang assassin na nagtatrabaho kay Slar o mas kilala bilang X at I Uzuki, at parehas silang lumaki sa isang bahay ampunan na kung saan nakatadhana silang maging potensyal na bagong miyembro ng Order. Base sa mga ipinakitang behavior ni Gaku sa pakikipaglaban sa manga ng Sakamoto Days, ay masasabi nating wala siyang pakialam na even during battle nagagawa pa nitong kumain ng merienda at kadalasang sumusuka right after ng pakikipaglaban. Despite nga sa napaka-relax at easygoing personality ni Gaku, ang siya namang pagiging malupit nito. Katulad na lang halimbawa ng kaswal na minasakar niya ang mahigit 100 miyembro ng JAA. In terms of skills and ability, etong si Gaku ang walang dudang may pinakamataas na potensyal sa kasalukuyang series. Ni hindi pa nga kasama dyan ang mga kaya niyang gawin as he is already one of the most powerful character dito sa manga ng Sakamoto Days. Siya lang din naman ang isa sa mga bilang lang na nakasurvive sa laban against sa pinakamalakas na si Old Man Takamura. At maiko-consider na talagang nakakabilib regardless sa pagkakaputol ng isa niyang braso at kabilang tenga. Dahil sa taglay na raw physical strength ni Gaku na maaaring superior sa lakas ni Nagumo na nasa pang-apat sa ating listahan at possibly kapantay naman sa raw strength ng GOAT na si Sakamoto, etong si Gaku ay mailalagay pa sana natin sa mas mataas pang pwesto kung hindi lang agad itong maagang naitapat sa undoubtedly pinakamalakas na karakter ng Sakamoto Days. Ang central supporting character naman na si Nagumo na isa sa mga matagal ng kaibigan ng ating protagonist na si Sakamoto ang pumapang-apat sa ating listahan. Based on manga ay etong si Nagumo ang isa sa pinakamalakas na assassin sa present member ng Order behind kay Old Man Takamura. Notable din etong si Nagumo sa hindi maalis-alis ng ngiti sa mukha nito at ang pagkakaroon ng carefree attitude ang isa naman sa kinaiinisan ng ibang tao sa kanya. Naniniwala si Nagumo na ang susi sa matagumpay na pagpaslang ay sa pamamagitan ng panlilinlak, kung kaya't na-master niya ang abilidad sa pagdidisguise ng sarili upang linlangin ang mga kalaban. Bilang isang assassin ay napaka-underrated na itong si Nagumo sa kanyang battle versatility na kahalintulad ni Sakamoto. Subalit masasabing ang raw capabilities ng taong ito ay hindi dapat maliitin. Dahil behind sa skinny build na itong si Nagumo ay nagtatagla ito ng napaka-impressive na strength at nagpo-possess din siya ng superhuman speed wherein nagagawa niyang pumaslang nang hindi napapansin in a split of a second. Kaya din niyang makapag-react sa bawat atake ni Old Man Takamura at sa long-range sniper shot ni Kamihate. Ang pagkakapanalo sa naging laban ni Nagumo against kay Gaku ang isa sa mga patunay sa kanyang overall na lakas. Ang assassin namang ito na may mataas na ambisyon para pabagsakin ang JAA at ang primary antagonist ng manggang Sakamoto Days ang siyang nasa pangatlo sa ating listahan. Bilang tinaguri ang pangunahing kontrabida, kilala si Ki Uzuki sa pagpaslang sa ika-4 na bahagi sa kabuoang bilang ng mga assassin sa buong Japan, kung kaya't kabilang siya sa one of the strongest assassin. Based on manga, ay isa siyang tahimik at kalmadong tao, ngunit sa kabila nito, ay lumalabas ang kanyang complex personality sa mga pagkakataong nalulungkot siya sa mga taong malapit sa kanya, na siya rin naging dahilan ng pagkakaroon niya ng sakit na tinatawag na dissociative identity disorder. Nagagawa niyang maakopya ng panibagong personality kapag dumadaan siya sa matinding stress. At kung pag-uusapan naman ang ability at skills level nitong si Uzuki, ay talagang nakakakilabot ang kakayanan nito dahil napakatalas din ng kanyang pag-iisip. In terms of physical abilities, ay kaya niyang pantayan ang ating bida, in which ay nagagawa niya ring makapag-react ng kasing bilis ng light speed at makaiwas sa bala ng baril na may point blank na distansya.
Isa sa mga patunay sa sukatan ng lakas ni Kiyosuke ay nung nakipaglaban siya kay Old Man Takamura. Na bagamat nagawa niyang patayin ang pinakamalakas na nasa ating listahan ay para sa akin, hindi ko pa rin maiko-consider na ilagay si Uzuki sa mas mataas pang pwesto. Dahil the fact na pinagtulungan muna nila ang Old Geezer bago magawa itong patay ni Uzuki ay sapat ng rason at magpapatunay na hindi niya magagawang talunin si Takamura ng one-on-one. Di naman papahuli ang ating bidang si Taro Sakamoto na nasa ikalawang pwesto sa ating listahan, na dati ay kilala siya bilang pinakamahusay na assassin nung prime years niya, kaya naman binansagan siya bilang the greatest hitman of all time. At isa din ito sa mga rason sa kung bakit nasa mas mataas siyang pwesto kumpara kay Uzuki. Ipinakita sa pinakaunang chapter kung gaano kapayat si Sakamoto, pero after niyang magretiro at magkapamilya, ay nagtayo na lamang siya ng convenience store at makalipas ang 5 taon na malayo sa mundo ng assassination ay naging tabatsya nga ang tinaguriang GOAT. Bilang dating miyembro ng Order at Assassin, tanyag si Sakamoto sa pambihirang lakas at galing nito sa paikipaglaban nung kapanahunan niya. Subalit kahit na medyo humina siya pagkatapos ng 5 taon, ang kanyang abilidad at lakas ay sapat pa rin para sa ikalawang pwesto. Eksperto si Sakamoto sa hand-to-hand combat na nagtataglay ng angking bilis at napaka-impressive na reflexes na sapat na upang talunin ang buong sangay ng JAA at mga assassin na kabilang sa Order na katulad na ng halimbawa ni Shishiba at maging si Nagumo. Walang kadudadudang nasa pinakatoktok ang matandang ito sa listahan ng pinakamalakas na karakter sa manga ng Sakamoto Days. Kinukonsider din bilang banta si Takamura kahit na sa mga assassins ng JAA. Bagamat maliit at mahinang tignan, ang matandang ito ay hindi nakitang nakipag-usap ng maayos at pabulong lang din ito magsalita na kung saan ay tinipid pa nga ang bawat mga salitang sasabihin. Kilala rin si Takamura sa pamamagitan ng pagkilos base sa instinct nito, especially sa pagpaslang. Katulad na lang halimbawa nung may namataan siyang langaw sa loob ng minivan at habang nasa loob din ng mga kasamahan nito ay nagawa niyang hatiin ang sasakyan para lang patayin yung insekto. Bagamat sobrang tanda na nito, walang dudang si Takamura ang kinukonsider na pinakamalakas sa kasalukuyang chapter. Yung naging laban niya against dito kay Gakko ay ang pinakamagandang halimbawa ng sukatan ng kanyang lakas. Bagamat nakasurvive itong si Gakko sa laban na yon, walang kahirap-hirap namang naputulan siya ni Takamura ng isang braso, 2 daliri at 1 tenga. Bilang isang swords master ay gumagamit ng napakatalas na katana si Takamura at nagtataglay din ito ng nakakagulat na physical strength. During chapter 164 ay literal na 3 versus 1 ang naging laban kung saan ay pinagtulungan nila Sakamoto, Uzuki at Nagumo si Old Man Takamura. Ngunit wala silang laban dito hanggang sa dumating si Gakko at maging si Haruma para subukang pabagsakin ang matanda. Imagine mga idol, 4 sa 5 ito ang nasa top 10 dito sa ating listahan pero napaka one-sided ng laban na pabor kay Takamura. Bagamat nagawang patay ni Uzuki si Takamura sa dulo sa pamamagitan ng pagkopya sa personality ng matanda at maging ang skills nito sa paggamit ng sariling teknik, talagang walang dudang na outmatch silang 5. Kaya naman isa ito sa mga dahilan kung bakit nasa top 1 si Takamura. Kayo mga idol, sino-sino sa tingin nyo ang nasa top 10 para sa inyo? I-comment lang sa baba para naman malaman namin ang mga nasa listahan nyo.